Hi, I'm Dan. Today is Fix the Floor Plan. Nagpagawa si client ng 2-story, 3-bedroom na private resort. Nakwento nila client na when their parents are building their home, naging stressful yung construction process nito kahit nakapag-hire na sila ng professionals. The clients had the opportunity para makapagpagawa naman sila ng sarili nilang property. They wanted sana a stress-free construction process. So they hired a builder and contracted all the labor. And yung mga materials, sila na yung nag-source and nag-supply sa builder. Nasa curtain purchase na sila ngayon. Nahihirapan sila which curtain to place and paano nila i-apply ito sa site. Dito kami pumasok to help them kung ano yung pwedeng maging solution dun sa interior space nila. This is part 1. Let's talk about bedroom 1 of Beverly Place. Ito yung plan na provided kay client. Yung head ng bed against the window. So, kapag i-access natin yung window, kailangan natin gumapang sa bed para lang i-close or i-open yung curtain. Bukod doon, makikita din natin na hindi aligned yung bed doon sa window. So, may imbalance or hindi match yung bed mismo doon sa window. So, binablock niya yung window na wala yung sunlight, and at the same time, if we imagine, paano natin i-install yung curtain dito? So, para siyang putol. Kasi lalagyan natin ng window on the top part and the bottom part. Along the way, iniba ni client yung orientation ng mga beds. Kasi they wanted na yung room from 8 yung capacity, ginawa nilang 12. So, ito now yung current site layout. Upon entering, ito yung hallway, andito yung bedroom 1, andito yung bedroom 2. And then, ito yung toilet ni bedroom 1. Pagpasok, makikita natin, ito yung double size bed nandito and nandito. Ang purpose daw ni client kaya nandito kasi double deck to tapos may pull out bed pa from the bottom. So sasakupin niya tong part na to. Kaya ginawa nila to. Ang problem natin with this, kapag pinull out natin yung bed dito, mawawala na tayo ng daanan from here. So mahihirapan tayo to access this area. Yung existing location ng aircon natin on site, andito siya ngayon. So nasa ibabaw siya ng window. Ang mangyayari niyan, kapag nilagay natin yung aircon sa ibabaw ng window, putol yung height ng curtain natin on this side, tapos dito, floor to ceiling. So, medyo imbalance yung magiging look niya. And then, nag-request si client to design a closet for this area. Since wala na tayong pwedeng ilagay dito, kung hindi, closet lang din. So, let's fix this floor plan. Nabanggit ko kay client na much better if papalitan natin yung design mismo ng bunk bed since may extra space na lumalabas dun sa foot ng bed na medyo hazardous dahil kahoy to tapos may corners na naka-protrude, so baka tumama yung mga guests dito since this is an Airbnb. Ang naging proposal ko sa kanila is to board up this space para makover natin yung wall para magpantay yung wall natin dahil medyo awkward na nakaprotrude yung mga columns. Siyempre, si structural engineer yun nagde-design ng columns and hindi natin pwedeng galawin ito. So, ito yung mga existing columns natin on site. So, how can we make na itong mga columns na to hindi ganun ka-awkward kapag ginagamit na natin yung space? Naging design solution ko kay client is palitan natin or ayusin natin yung itsura ng bunk bed mismo para to remove etong area na nakaprotrude sa foot ng bed. So, ang mangyayari niyan, kapag tinanggal natin, andito yung bed, double bed, and then andito din yung isang bed. So, this is a bunk bed, 2 layer na double size na mattress. Tapos, sinuggest ko kay client na tanggalin na yung pull-out na bed. Since kapag nagkaroon tayo ng pull-out, 3 layer na yung mattress natin. Kapag naging 3 yon, magiging total capacity ng room for this very small room is 12 packs. Masyadong maliit tong room na to for a 12 packs and hindi na halos makagalaw and wala na rin tayong space for our luggage. Kaya naging suggestion ko sa kanya is to lessen the capacity ng room para maging comfortable pa rin yung guest gamitin itong room na to. So, naging suggestion ko is 2 layers only na double size.
That way, 8 packs na lang yung magkakasya sa room para hindi sobrang siksikan. Since ginawa natin tong layout na to, may space na tayo for nightstand dito. O compare dun sa existing, nawala na tayong space for nightstand since may pull-out pa tayo dito. Since binawasan natin yung pull-out, magkakaroon na tayo ng nightstand. Ang advantage na to, you can access yung both sides ng bed. So at least isa lang yung may wall na side. Yung isang bed, makaka-access on both sides. Kasi mahirap na umaakyat tayo sa bed tapos gumagapang tayo. So, medyo inconvenient yun for their guests. Kapag ginawa natin tong gantong layout, we can put yung stairs on this side or we can put yung stairs on this side. So, at least mas comfortable na umaakyat, bigger yung steps. And then, since na-move na natin yung bed, marami na tayong space for this one. Isa sa mga problem na na-encounter ko kapag nag-check-in ako sa mga Airbnb is sobrang konti ng storage. Not the storage like kailangan itago yung gamit, but yung storage na parang wala akong mapatungan ng gamit. So kailangan marami tayong patungan since 8 packs na yung gagamit ng room natin. So naging suggestion ko kay client is maglagay tayo ng lounge chair dito and dito. That way, makakaupo yung guest dito. The same time, may mga patungan tayo ng gamit on this side. And then, pwede na tayo maglagay ng console table dito for additional patungan. Like, for example, papatong natin yung mga damit, mga towels na nagamit, pwede natin ipatong dito. And then, since na-free up natin tong space na to, na-move natin yung bed from here to here, pwede nandito na sa wall na to yung location ng aircon. So that way, yung curtain na to dito and yung curtain dito, magkakamukha na silang dalawa ng height. So floor to ceiling na sila parehas. At least that way, pantay na silang tingnan. So yung aircon nandito, and yung isa sa mga advantage na nandito din yung aircon is walang tinatapatan na tao dun sa direction ng air ng aircon. Kasi dito sa existing natin, andito yung aircon, nakatapat siya dun sa tao. So, hindi maganda na nakatapat yung flow ng air, ng aircon, sa tao. And then on this side, ito yung closet. So, nag-propose ako ng closet kay client na curvy yung design niya. Since lahat ng existing structure on site, puro angular, puro straight lines, so, nag-propose ako ng mga soft edge na mga furniture para at least hindi ganun katigas tignan. So, ang kinalabasan nung floor plan natin, nung na-present ko siya kay client, ito na siya. So, nagkaroon tayo ng bedside table dito, 2 bed, pero hindi pa kasi ako sure kung papalitan ni client yung bunk bed or i-stay niya. So, for now, let's assume na hindi niya pinalitan. Kaya meron siyang ganito. Ito yung stairs, tapos may board up, tapos nandito yung mga furniture natin, lounge chair, generous size na yung lounge chair niya. Tapos dito may console table tayo dito and then yung closet. Thank you for watching. See you on the next video.